Sa latest update ni Doc Willie sa kanyang social media, nagbigay ito ng nakakaiyak na mensahe para sa kanyang mga followers na nagdasal at sumuporta sa kanyang naging journey sa pakikipaglaban sa cancer. Ayon kay Doc Willie, halos 2 buwan na ang nakakalipas matapos niya isapubliko na may sakit ito. Ito nga ay sarcoma cancer. Mahirap para kay Doc Willie na aminin sa publiko ang totoong kalagayan niya noon. Alam nito na marami ang umaasa sa kanyang tulong, lalo na ang mga libreng medical mission. Nagtatanong kumusta daw ako. Okay naman. Mukhang tumataba na ba ako? So, pinipilit ko kumain talaga. Tsaka kailangan may goal. Ano bang goal? Siyempre, goal ko, makita yung anak ko. Pero basically, ang goal ko, siyempre, tulungan pa kayo. Kasi second life ko na to eh. Nakita niyo naman ang condition ko nun. Talagang delirious na ako doon. Delirium na ako nun eh. Wala na ako sa sarili ko nun. Pero tama naman yung sinasabi ko lahat. Pero yun naman talaga. Kaya lang, siyempre dapat may goal tayo. Ang goal nga natin, tulungan pa rin kababayan natin. Hindi ko alam anong mangyayari sa akin if I will live 5 months, 1 month, 1 year, 10 years. Walang makakasabi naman to. Pero sa tingin ko may purpose eh. Binuhay pa tayo eh. From patay, binuhay pa. Siguro meron pa. Tsaka ngayon, tumaba na ako ng 10 pounds eh. 10 pounds na tinaba ako eh. Dito lang sa bukol ko lang, kukwento ko lang sa inyo. Di ba may bukol akong 13 by 13 by 13. Yung iba sukat 16. So malaki siya, para siyang football. Ang problema lang daw itong football na to, parang ano daw siya, parang dead cells na siya. Parang kalyo na siya. Parang kalyo, parang nagbuo na na dugo. Kaya magugulat kayo, yung waist ko di ba dapat ang waist nyo 32, bewang. 36. Ang bewang ko ngayon 44. Para ako may 6 months dito. Hindi na daw ata matatanggal yun, hindi rin matatanggal kasi nga nakadikit. Kaya yun lang medyo nagpapahirap sa akin. Pero hindi naman siya lahat active cancer cells eh. Hindi na siya buhay eh. Baga kalyo na lang siya. Ang nabubuhay na lang yung lumiit. So around 50% to 60, around 50% eh, ang naliit niya. Hopefully after the 4th chemo baka lumiit pa ulit. Para may mission tayo. Tingin ko talaga it's just a miracle. Wala naman tayong panlaban eh. So wala tayong panlaban dito sa ibang mga tumatakbo. Dami nilang pera. Grabe. Away sila ng away. Hayaan natin sila mag-away-away. Pagdating ng Mayo, gulatin na lang natin, no? Kasi inisip ko, kung makakatsamba tayo, mananalo tayo. I mean, pag nanalo tayo, wala nang gagastos sa election. Hindi na sila kailangang gumastos ng 1 billion pesos para manalo sa election. Eh, nanalo tayo, walang gastos. Eh. Kita mo tayo, wala tayong tarpaulin, wala tayo lahat. Ilang daan-daang milyon ginagastos nila. Tapos babawiin lang naman nila sa inyo. Tapos away lang sila ng away. Wala naman mapapala. Pag kayo po ay nandun na sa bingit ng kamatayan, ang iniisip mo na lang, ano yung naitulong mo sa kapwa mo, may agrabyado ka ba? Meron ka bang kaaway? Actually, kaibigan ko na lahat. Wala na akong natitirang kaaway. Naayos ko na lahat ng kailangan ko ayusin. Doc Lisa. Opo, pag meron tayong sakit, malubha o hindi malubha, kailangan po labanan yung inyong sakit. Meron tayong goal para may incentive kayo. Bakit kayo magpapagaling? Halimbawa, maliit pa ang mga anak nyo. Aba, kailangan humaba ang buhay nyo at makita nyo matapos sila sa pag-aaral. So, yun po yung mga example. Another example ng paglaban ng may sakit. Isipin nyo, yung sakit ninyo, nawawala yung mga bad cells, tapos pinapalitan ng good cells. So, yung mind ng isang tao, yung utak, yung iniisip, malaki yung contribution nun sa pag-alis ng inyong sakit. That's another one. Meron ako maganda dito ginagamit na dito sa Singapore. Pwede ba pakita, Lisa? Pakita mo nga. Pakita mo yung axe oil ko, pati yung
GV. Meron silang produkto dito. I don't think meron sa Pilipinas. Pero nakakatuwa eh. Maganda. Pang-relax. Pang-relax. Kunin mo, Doc Lisa. So, meron sila dito, sikat dito sa Singapore na magandang lotion. Ewan ko, wala naman sa atin to. Tsaka meron sila special oil. Yan. Favorite ko to eh. Wala to sa Pilipinas. Pero sa kanila, sikat to. Anong pangalan nito? Axe. Ito, Axe brand. Yung ano. Basta nasa Singapore kayo, lahat ng 7-Eleven meron nito. Oh, alam ko, meron nagloloko nito. Sasabihin, bulok daw. Kaya mo sila. Ito pamparelax ko eh. May drawing siyang palakol kasi Axe eh. Ang maganda dito, hindi siya kasing tapang ng white flower. Ang white flower, pag nilagay mo dito, nako, sakit. Pwede masunog ang balat mo. Bakit, Lisa? Pwede masunog ang balat mo eh. Kaya hindi siya maganda. Kaya ito maganda dito, very light lang siya. Kaya ginagamit ko siya pag ano. Tapos ito rin ginagamit ko. Yes. So, yan po. So, ito lang mga ginagamit ko dito. Pamparelax ko lang sila dito. Pero hindi naman available sa atin. Other tips, Doc Lisa? Yes, so yung goal para humaba ang ating buhay. Tapos, pag may matindi kayong sakit, tama si Doc Willie, kain ng kain, tulog ng tulog. Tapos, inom din ng tubig, sapat na tubig kung kaya maglakad-lakad. Tapos, magpapaaraw. Yan po yung mga kailangan para gumaling tayo. Ngayon, kung merong mga side effects, yung mga hindi ba may mga anti-rejection na gamot, o kaya naman, nagki-chemotherapy kayo, ang daming side effect. So, hindi kayo makakain. So, ang sasabihin natin, small frequent feedings, konti-konti yung kinakain, pero dalasan, kung walang gana rin kumain. At kung wala namang lasa yung pagkain ninyo, siguro mas lagyan natin ng mga herbs o yung mga pampalasa, bawang, sibuyas, kamatis. Lagi ko itong ginagamit ito. Every day, pamparelax. Nilalagay ko dito, pampatulog, pamparelax. Meron din gumagamit to. Mura lang dito, parang $2 lang dito. Siguro mga 60 pesos. So, yan yung mga products nila dito. Medyo maganda. Sa atin, ewan ko. Pero I think locally, meron din tayo mga product na ganito. So, yun lang po. Maraming salamat. Ito na siguro yung normal weight ko. Tapusin ko na lang tong chemo. Pero at least ngayon, nakakaplano na ako medyo matagal. Nakakaplano na ako na pang 1 month, pang 2 months. Dati ang plano ko pang 1 day na lang. Okay? Bumabalik na daw katawan ko. Okay. Tama na siguro to pag kumain pa ako masyado. Tataba na ako masyado. So, ang tips din pala, small frequent feeding. Hindi rin pwede agad-agad. Kasi nga, nabobondat ako eh. So, kain muna, wala masyadong liquid. Mamaya, pag natunaw na, bago lang ako iinom ng tubig. Tapos mamaya, kakain na naman konti para hindi lang mabondat yung tiyan ko. So, hintayin na lang natin anong gagawin ni God. Kung tatanggalin niya, iiwan niya konti. It's up to Him. So, maraming salamat sa prayers. Thank you so much. Medyo malakas tayo today, kaya tayo bumabati sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Thank you sa lahat ng dumarasal. Mabalik na katawan ko, ha? Ready na ba tayo lumaban? Oo, marami nakikipaghaway sa Pilipinas. Ay, nako. Walang kabagay-bagay. Dami-dami na nilang pera. Ay, nako. Paghatian na lang nila Luzon, Visayas, Mindanao. Kuha na sila 1 island each for everyone. Hindi pa makontento kahit may 1 island each. Kailangan pa makakuha ng mas marami. Siyempre, pag kukuha ka, yung tama lang para sa iyo. Huwag mo na kunin yung sa iba. Ano na yung kasopangan na masyado yun. Final words, Doc Lisa. Okay, kung may sakit kayo, hirap kayo, hindi pa kayo makatayo, humingi ho tayo ng tulong sa ating mga anak, kamag-anak, kapitbahay, na sila yung magluluto para sa inyo, maglilinis ng inyong bahay, mag-aalaga ng anak nyo, kasi para makapahinga kayo konti. Okay, maraming salamat po. God bless you. Thank you. Yan, ayusin natin muna. Finish.